Contact left! Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang maaksyong pelikulang The Channel. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang labanan sa pagitan ng dalawang grupo. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng night vision goggles. Makikitang gumagawa sila ng sistematikong paraan upang mapuksa ang lahat ng kanilang mga kalaban. Sa ibang eksena, makikita naman ang isang lalaking nagngangalang James at makikitang nagising ito mula sa isang mahimbing na pagkakatulog. Pagkabangon niya ay nakita niya ang matamis na ngiti ng kanyang baby. Kaya't kinarga niya ito at nakipaglaro sa kanyang anak. Ilang sandali pa ay dumating ang tagapag-alaga ng kanyang anak. Pagkaraan ng ilang oras, dumating naman ang kaibigan ni James para sunduin siya sakay ng isang close van na may 5 sakay. Dito ay malalaman natin na si James at ang kanyang mga kasama ay naghahanda pala upang magsagawa ng isang matinding pagnanakaw. Armado sila ng iba't ibang bigating mga baril habang nakasuot ang lahat ng maskara sa mukha. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, si Mike ang nagbigay ng senyales na magsisimula na ang kanilang robbery operation. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pag-atake sa ilan sa mga security guard at pagkatapos ay sinamantala ni Mike ang pagkakataon upang takutin ang mga customer at pinutol din niya ang isa sa mga daliri ng manager upang ibigay nito ang code ng safety bolt. 3, 7, 9. Shut the fuck up! Dahil dito, nagawa nilang makuha ang code sa vault at nakawin ng pera. Si James at ang iba pa ay nagsimulang maglipat ng malalaking halaga ng pera sa kanilang bag. Matapos makuha ang kanilang kailangan at walang panganib sa paligid, ay mabilis na tumakas sa mga ito mula sa bangko. Clear! Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ng mga sandaling iyon, nakarating na pala ang mga pulis sa pinangyarihan. Nagkaroon ng palitan ng putok at sa mga sandaling ito, si James at ang kanyang mga grupo ay nabigla sa pangyayari. Isa sa kanilang mga miyembro kasama ang kanilang driver ay napatay ng mga pulis. Si James at ang kanyang mga kasamahan ay tumakbo palayo sa mga tumutugis na pulis. Ngunit napalibutan na pala sila ng mga ito dahil dumating ang mga backup na pulis. Sa mga sandaling ito, 4 na lang silang natirang miyembro, ngunit patuloy pa rin silang nakipaglaban at nakipagpalitan ng putok sa mga pulis. Kahit nabihasa na ang grupo ni James sa mga ganitong gawain, hindi pa rin nawawala ang kanilang pangamba, lalo na't magaling din ang mga pulis na kanilang kaharap. Si Jack na isa sa mga miyembro ng grupo ay nagpasya na dalhin ng isang bag ng pera na mag-isa, habang si James naman ay piniling iligtas ang kanyang nasugatang kasamaan at kuhanin ng isang sasakyan na nakaparada sa tabi at pinababa ang driver nito. Nagpatuloy ang paghabol sa kanila ng mga pulis, ngunit nagawa ng grupo ni James na matagumpay na makatakas sa pamamagitan ng paglipat at paggamit ng ibang sasakyan. Pagkatapos ng mahabang habulan, 3 individual na lamang ang natitira at ang isa sa kanila ay nasaktan. Nang makalayo na sila sa mga pulis, huminto sila sa isang lugar at nagpalit ng kanilang mga damit at muling nagpalit ng sasakyan. Pagkatapos ay sinunog nila ang sasakyang ginamit nilang pang-getaway car. Samantala, ng gabing iyon, dumating sa eksena ang isang special agent na si Frank Rose na kababalik lang mula sa Washington. Nakatanggap naman siya ng sermon mula sa kanyang boss dahil sa pagiging huli nito sa insidente. Sinabihan si Frank ng kanyang boss na kailangan niyang subaybayan ang mga grupo ni James sa lalong madaling panahon dahil ang mga ito ay responsable sa pagpatay sa maraming opisyal ng pulis. Pinaliwanag naman ng isang agent na may code name na Giant na wala silang ibang pagpipilian kundi makipagbarilan dahil hindi nila makontak si Agent Frank. Sinabi din nito na ang isa sa mga kriminal ay nagtamo ng malaking pinsala at bilang resulta, iminungkahi ni Frank na bisitahin ang bawat klinika o doktor sa lugar dahil tiyak na ang mga ito ay mangangailangan ng medikal na atensyon. Dagdag pa nito, nalaman ni Agent Frank na ang isa sa mga kriminal ay kilala bilang fan. Tinanong din niya ang isa sa mga bank teller na nakakita sa buong kaganapan at sinabi nito na ang isa sa kanila ay may Brooklyn accent at malamang na nakatira lamang sa lungsod. Nang matapos silang mag-usap, si Frank naman ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang anak at nagtatanong kung nasaan na siya.
Ngunit lumapit sa kanya si Agent Giant at sinabi na may isang kotse na nasusunog sa tabi ng ilog, kaya't agad silang sinamahan ni Agent Frank upang tignan ito. Samantala, sa ibang lugar, pumunta sina James sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Bill. Makikita dito na galit at sinisisi si James sa mga pangyayari. Agad naman siyang sinapak ni Mike upang tumigil ito. Lumalabas na sina James at Mike ay pumunta kay Billy upang ibigay ang pera para gamitin sa kanilang money laundering business upang maiwasang matuklasan ito. Nang maglaon, isang babae naman na nagngangalang Ava na miyembro ng gang ang tumating at direktang sinisisi si Mike at sinasabing siya ay psychopath at siya ang lahat na may kasalanan sa pangyayari. Inawat at inilabas naman siya ni James upang pakalmahin. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang dapat gawin. Dito ay malalaman natin na silang dalawa ay mag-asawa. Kasundo naman sina James at Mike na dalhin si Joanne, ang kanilang nasugatang kasama sa dati nilang kasamahan din na militar na si Clarence, dahil wala silang ibang pagdadalhan dito at nais nilang makaligtas pa ito. Si Billy naman ay iniwan nila para isaayos ang kanilang gagawing money laundering. Sa ibang eksena, dumating si Frank sa lugar kung saan sinunog ang sasakyan ng mga magnanakaw. Umaasang makakakuha sila ng impormasyon tungkol sa mga ito. Dito ay napagtanto niya kung gaano kaorganisado ang kanilang mga galaw, gayon din ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa palagay din niya na may kakilala ang mga ito sa loob ng bangko dahil madali nilang nakuha ang malaking halaga ng pera sa vault. Samantala, nagawa namang maihatid ng ligtas ni James at Mike si Joanne sa bahay ng dati nilang kasamahan sa militar para maoperahan at matanggal ang bala sa kanyang katawan. Sa mga oras na yun, bigla namang tumawag si Billy kay James upang i-update ang pag-usad ng money laundering, kaya lumabas siya saglit ng bahay upang makausap ito. Sinabi nito na mas mababa ang tawad ng mga taong kausap niya upang maiproseso ang pera sa pagmamoney laundering, at dahil wala na silang pagpipilian ay sumang-ayon naman si James dito. Kasabay nito, binigyan ni Mike ng pera si Clarence at ipinaubaya na sa kanya ang buhay ni Joanne dahil alam nilang maliit na lamang ang tsansa nitong makasurvive dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanyang katawan. Sa trunk ng kotse, inihahanda na ni Mike ang kanyang mga sandata at nagbibilang na siya ng pera. Samantala, sa loob ay tinanong ni Ava si James kung kailan ito babalik sa kanilang buhay. Sinabi ni James na babalik din siya agad upang sunduin ito at ang kanyang anak. Plano niyang dalhin ang mga ito sa isang malayong lugar upang magsimula ng isang bagong buhay upang ang kanyang maliit na pamilya ay mamuhay ng payapa. Naantig naman si Ava sa mga sinabi ni James kaya't niyakap niya ito at binigyan ng halik. Ngunit ilang sandali pa, tumating ang dalawang sasakyan na agad na lumapit sa kanila. Ito ay ang mga taong kinontak ni Billy para sa money laundering sa pangunguna ng isang lalaking nagngangalang Bryle. Isang palitan ng pera ang naganap at nalaman ni Mike na ang halaga ng pera na kanyang matatanggap ay napakaliit na nagresulta sa hindi pagkakaunawaan dahil hindi kinonsulta ni James si Mike sa deal na ito, kaya sila ay nagtalo. What, you think you didn't need to run that by me first? Ang gang ni Bryle ay naglabas ng kanilang mga armas sa pagtatangkang takutin sina James, ngunit gumawa si Mike ng matinding hakbang ng pagbabaril niya ang mga grupo ni Bryle, kaya napilitan din si James na paputukan din ng mga ito. Ngunit ang isa sa mga gang member ay nakatakas at sinubukan itong habulin ni James pero hindi niya na ito inabutan pa. Pagdating ni James ay tinanong niya si Mike kung bakit niya ito ginawa dahil dito ay lalong nanganganib ang kanilang buhay dahil hindi lang pulis ang hahabol sa kanila ngayon kundi pati ang buong gang ni Bryle ay siguradong maghihiganti sa pagkamatay nito. Hindi na sila nagtalo pa at agad na pinatakbo ni Ava ang sasakyan upang makalayo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay isang police mobile ang kanilang nakasalubong sa daan. Agad nagtago sina James at Mike upang hindi sila nito mapansin. Mabuti na lang at may tumawag sa radyo ng pulis upang respondihan ang nangyaring barilan sa lugar na iniwan ni James, kaya sila ay nagawang makatakas sa mata ng mga pulis. Sa ibang eksena, ang isa sa mga gang member na nakatakas ay pinaalam kagad sa kanyang amo na si Nazi ang tungkol sa pangyayari. Lumalabas na kapatid pala ni Nazi na leader ng gang si Bryle, kaya galit na galit ito at agad na pinadala ni Nazi ang kanyang mga tauhan upang kumilos. Samantala, ng mga oras na yun, kinakausap ng FBI ang isa sa mga empleyado ng bangko upang makakuha ng impormasyon. Hinala ni Agent Frank na ang empleyado ay hindi nagsasabi ng totoo dahil ang kanyang impormasyong ibinibigay ay masyadong partikular.
Ngunit nagawa ni Frank na hikayati ng lalaki na ibunyag ang katotohanan. Pinadescribe nito sa lalaki kung ano ang itsura ng mga magnanakaw. Sinabi nito na ang isa sa kanila ay mukhang matalino at may suot itong kwintas na pendant ni St. Jude. Ngunit ang isa naman ay mukhang brutal. May tattoo ito na Marine Corps na may salitang Semper V series na pula. Agad na tinawagan ni Frank ang isang kaibigan upang alamin ang kanilang mga pangalan. Base sa records, natuklasan nila na ang mga ito ay si Michael Series at si James Series at sila ay magkapatid na nagserbisyo bilang mga US Marines. Binigyan din sila ng larawan ng mga ito at kinumpirma ng empleyado na sila nga ang mga suspect na nang hold up sa bangko. Mabilis na kumilos si Frank at ang kanyang dalawang kasama. Agad namang inutusan ni Frank si Agent Giant na isapubliko ang kanilang mga pangalan at mukha sa lalong madaling panahon. Samantala, sina James, Mike at Ava naman ay nakarating muli sa bahay ni Billy. Ikinagulat ni Billy ang nangyari sa kanilang transaksyon dahil mabigat na gang ang kanilang kinalaban kaya siguradong nanganganib na ang kanilang mga buhay. Makikita naman kay James ang pagka-bad trip nito kay Mike. Ayon sa kanya, si Mike ay masyadong agresibo at palaging pinipili ang delikadong pamamaraan. Sinabi naman ni Mike na hindi siya natatakot mamatay. Pagkatapos, nagbigay si James ng ultimatum. Sinabi nito na kung sakaling makakaalis sila sa sitwasyong ito, makikipaghiwalay na siya kay Mike. Nagdulot ito ng matinding emosyon kay Mike. Pinaalala nito na ang lahat ng ginawa niya ay para kay James at pinaalala din nito na siya ang nakatatandaan niyang kapatid. At dahil mataas na ang emosyon ng bawat isa, ay biglang nagkaroon ng kaguluhan. Kasabay nito, biglang pumasok ang mga armadong tauhan ni Nazi. Mabilis na pinatay ng isa si Billy gamit ang kanyang sandata at dinakip naman si James at ang kanyang mga kasama. Samantala, ang dalawa ay naging headline sa TV bilang mga wanted. Naalala naman ni Giant na nakilala niya na si Ava dati dahil ito ang kasintahan ni James. Pagkatapos, ang isa sa mga opisyal ng pulisya ay nag-report na ang ilan sa mga tauhan ni Nazi ay napatay. Agad naisip ni Frank ang pagkakasangkot ni Nazi sa money laundering at alam ni Frank na konektado ang pagkakamatay ni Vryle sa mga kilos ni Mike at James kaya agad niyang sinimulan ang kanyang investigasyon sa negosyo ni Nazi. Samantala, sa lugar ni Nazi, makikitang nakatali sina James, Mike at Ava. Nang dumating si Nazi at ang kanyang mga tauhan, agad na nag-alok ng pera si James upang palayain nila si Ava. Ngunit hindi naniwala si Nazi sa kanya. Inako naman ni Mike ang responsibilidad sa lahat ng nangyari at sinubukang kontrolin ang emosyon ni Nazi. Ngunit nabigo ito na natili itong walang emosyon. Galit na galit naman si Mike kay Nazi na magsimula itong takutin at bantaan si James. Sinabi kasi nitong mayroon siyang 100 litrong sulfuric acid na gagamitin niya upang pahirapan si Mike at ang kanyang mga kasama. Balak ni Nazi na pahirapan si Mike at ang sunod na target niya ay si James. Gayunpaman, si James ay hindi agad sumuko at sa lalong madaling panahon ay nagawa nitong baliktarin ang sitwasyon. Sa mabilis na pagkilos ng magkapatid ay nagkaroon ng matinding labanan at nagawa nilang patumbahin ng mga kalaban at si Nazi. I tell you were gonna wish. Samantala, sina Frank at ang kanyang grupo ay papalapit na sa pinagtataguan ng gang. Sa ibang eksena, nang tangkaing tumakas ni James at Ava ay sinubukan silang pigilan ng isang patrol car. Hindi na nagawa pang lumaban pa ni James at nais na nitong isuko ang kanyang sarili. That's it. Slowly. Now step back. Let me see your waist back. Ngunit ilang sandali pa, nagawa namang pabagsakin ni Mike ang dalawang opisyal at inutusan si James na tumakbo na at tumakas. Because I love you, bro. Sa kabila ng pagkabigo at pagkadismaya sa mga ginagawa ni Mike, ngayon niya napahalagaan ang mga ginawang aksyon ng kanyang kapatid. Samantala, sa patuloy na pakikipaglaban kung saan si Mike ay tinamaan ng putok at napigilan ng kanyang mga pagkilos, tinangkadin niyang i-hostage ang isa sa mga pulis upang gamitin ito bilang panangga. Ngunit nabigo si Mike, natapos ang kanyang buhay nang barilin siya ni Agent Frank mula sa malayo. Bago pa man tuluyang mamatay si Mike, ay tinanong siya ni Agent Frank kung nasaan si James. Ngunit sinabi ni Mike na siya ay patay na ang kanyang kapatid. Is that... Sa kabilang banda, nang makatakas sila sa kaguluhan, sumakay sina James at Ava sa bus. Gaya ng ipinangako dito, sinabi niya na magkikita sila sa isang maliit na isla.
Nagpaalam na siya kay Ava at sinabi nitong mauna na siyang umalis. Sa ibang eksena, sa lugar ni Nasi ay makikitang nag-uusap sina Frank at ang kanyang grupo sa pinangyarihan ng krimen. Natuklasan nilang si James ay hindi pa opisyal na idinideklarang patay dahil hindi pa nila nakikita ang katawan nito. Subalit natuklasan ng isang investigador ang kwintas niya na nasa sulfuric acid pool na nagpapahiwatig na patay na nga si James. Oh, that's about it. Silver. Noble metals don't react to sulfuric acid. Samantala, hindi naman lubos na nasiyahan si Frank sa kanyang mga nalaman. Kaya kinabukasan ay sinubukan niya makipagkita kay Ava upang kausapin ito. Maingat na iniwasan ni Ava na banggitin si James habang nag-uusap sila. Hindi naman na itinuloy ni Frank ang mga bagay na gusto niyang itanong dahil parang naawa siya sa mga pinagdaanan nilang mag-ina. Makalipas ang ilang taon, makikita si James na namumuhay ng payapa sa isang maliit na isla at makikita na kasama na nito si Ava at ang kanyang anak. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba ako makahingi ng like? At pakitype naman sa comment section ang salitang "ang galing". At kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.